Hi guys! Good morning! Yeah, this is the first day of my work. First day na may bayad kasi pumapasok naman na tayo for the past few weeks. Kaya sa office na pumupunta si Mami. And then pupunta ulit si Mami sa office pero she will be paid. Daddy office. Oh, si Daddy na sa office na rin daw. So nauna na si Alwin kasi 8 siya. So ako 9 pa naman. Yan, medyo madilim. Nakagising lang ni Zion. Say hi! What's that? Baby car? Yeah. Okay. So, nag-aantay na lang ako ng bus. Kasi masyado pang maaga. Mag-8 pa lang. Ang alis ko kasi ay saktong 8. Ganyan. Para hindi tayo nag-aantay ng matagal. Diba? Sa work. Fire truck. So, watch muna kami ng Songs for Littles or yung kay Teacher Rachel. Ayan, yan. So, papunta na tayo ngayon sa work, guys. In 9 minutes, nandiyan na yung bus. Okay? So, super happy for this day. Siyempre, di ba? Ngayon, may sasahuri na tayo sa papasukan natin. Wow! Hindi na siya for free. Dahil, tapos na ang aming co-op. Although, hindi pa nare-release yung grades namin, guys. Kaya, sa sinasabi ko nga lagi, mag-aantay pa ako ng mga letter of completion and transcript of records. So, yun nga pala, no, may nagko-comment. Mas maganda daw mag-attach ng pay stubs. Maganda naman talaga yun kasi proof of work talaga yun. Kaya lang, hindi ko na maaantay yun. Otherwise, I have to stop working kapag naka-receive na ako ng POR. So, i-web form ko na lang ang mga pay stubs. Kapag nagkasweldo na tayo, hindi ko pa talaga naasikaso yung PGWP application ko. Pero, nakakreate na ako ng profile, guys. Ano na lang, uploading of documents na lang. Okay? Lakad muna tayo. Kaya, nandito na tayo sa bus stop, sa waiting shed. Antay na lang for 4 minutes. And grabe, napaka-araw. Although, nag-jacket pa rin tayo para in case lumamig, diba? Hindi mo kasi masabi yung weather dito sa Calgary. Pero maganda ngayon yung weather. Sobrang chill lang. Yan. Diba? Hindi na kailangan mag-boot or whatever or gloves. Summer na summer na. A few inches later. Okay guys, nandito na tayo at papasok na, no? Pero ito yung outside pala ng building ng law firm namin. So, ang ganda. May park and ito nga pala yung sinasabi na very tempting kapag dito ka nag-office kasi near 17th Avenue. Maraming inuman, maraming kainan. Sunod-sunod yan. Mas active tong street na to kaysa dun sa C-train area. Ayan. So, mga party area dito. Like Timog or ano pa ba? Eastwood na area yung sa amin. So, yeah. Papasok muna tayo, guys. And later na lang ulit. Several song-filled hours later. Alright. First day already done. So, I'm with Afshin. We're walking to the C-train. She's gonna take the blue line. Saddletown, right? Yes. And I'm going to wait for Alwin there. So, how's our first day? Which is gonna be paid now. Finally. Yeah, it was good. It was nice first day. Yeah. It was not stressful, not overwhelming. Yeah. It was nice, easy, relaxed. We get to do some few different things. Yeah. It's better because we did it for the past 4 weeks already. We're not new hires like
as if it's our first day. We just continued what we were doing for the past 4 weeks. And yeah. And we were sitting together today, so Yeah. Yeah, we're doing things together because yeah, we're dealing with a lot of files in this law firm. Yeah. So we'll see again tomorrow what are the new learnings, but yeah, we're excited that yeah, at least we got the job together, right? Yeah. Yeah, and so guys, ito na yung nilalakad namin. Ngayon lang ako naglakad kasi kasama si Afshin, but usually I take the bus. It's Afshin who wants to walk always. So it's like 10-minute walk because she walks fast. Yeah. Going to the train station. And there's a lot of roads that are closed. Yeah, but we have a nice weather to walk now. So I'm walking with her now. I will not ride the bus in the meantime. I cannot promise how many times. Yeah, but it's gonna happen tomorrow because the weather is so fine. Except I think Wednesday because it's gonna rain. Right? We'll see. Okay, we are at the C train station now. I'm going to wait for Alvin here. Diba? Super ganda dito. Ito yung ano talaga, core. Here. So meron na nagba-basketball dito guys. Super init. Right? So I think Alvin will be coming in 10 minutes. Kasi napaaga ako. So, antayin ko na lang siya dito. Right? A few inches later. So, yun guys. Ako din nakikita nyo sa video ngayon. No? Ako na may hawak ng camera. Ayan, so, nakita na kami ni Emma sa aming tagpuan. Nakasakay na si Afshin kasi nauna to si Afshin eh. Si Alvin, inantay ko pa ng 15 minutes guys. Hindi naman. Eh, kasi ano eh. Pagkakat ko kasi wala pa yung train. So, 6 minutes pa ako naghintay. Okay lang. Ayan. So, nakatambay lang naman ako dito. Tsaka maganda yung weather. Oo, hindi naman malamig. Tsaka hindi rin mainit. Sakto-sakto lang. Pero, pag maga kasi guys, kailangan eh. Tinanggal ko na nga. So, naka-blazer na ako. Tsaka shirt. Pero ito, ang init na. So, kanina kasi nag-commute, diba ako malamig. So, malamig talaga pag maga. Kaya, pero ano, painitan na painit. 23 na nga eh. Parang gano'n. Good. At least kung papasok mo tayo sa umaga, hindi na tayo kailangan mag-ganito. Yeah. Kasi ano talaga, sa ngayon talaga guys, kailangan pa eh. Oo. Ayan. So, yeah. So, yun. Okay naman ang first day. Oh, kamusta? Chill lang. Nice. Chill. Hindi kasi nga, nakapag-start na kami ng 4 weeks, diba? So, kino-continue lang namin. Hindi na bago. Hindi kayong mangangapa, what's gonna be done on my first day, ganyan. So, yung mga kasama namin, sila pa rin. Yung boss ko, yun pa rin. Pero, iba yung work mo ngayon kumpara dati. Syempre, bayad na to. Wow! Yeah, pero inantay pa namin kasi hindi pa nila nakuha yung ano namin, bank details, diba? Doon ipapasok yung salary. Yung ikaw din, diba? Late na rin nakuha. Parang 2 weeks na ata bago ako kinunan ni depende kasi sa magpaprocess. HR namin. So, sabi ni Afshin, di pa kinukuha yung bank account natin. Paano ba to? Ano, paid ba to? Sabi ko, even Alvin, they just got the details for him for after 2 weeks. Oh, 2 weeks pa bago so, baka may mga ganun talaga mag-process. So, it depends sa nag-handle ng mga payroll, yung mga ganyan. Yeah, huwag ka mag-alala. Babayaran na naman dyan. Oo naman. Syempre, nasa kontrata na. Hindi naman, ano yun. Hindi ka naman nila tatakbuhan, ano. So, nagtatago kami sa lilim, guys. Ang init kasi. Oo, eh. Hindi ko, ilang minutes pa ba? Ano na? 3 minutes pa? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes pa. Ayan. So, yan. Kwentuhan muna kami dito guys ni Emma. Kamustahan? Eh, na-miss namin ang isa't isa eh. Wow! So, win lang tayo. Wala naman ang ibang gagawin. Wala. Bahay, pahinga muna. Pahinga muna. Tsaka ano eh, mahirap din kasi guys lumabas, napapagastos kami. Kahit sabi mong pa $20, diba? So wala naman. Tapos na tayo mag-grocery, bili-bili. So, bahay muna ngayon. May pizza pa naman. Luto ka pizza. Oo. Tsaka bala ko rin ano, iwa-walks ko yung sasakyan ko. Kasi ganitong magandang panahon. So, linisan ko muna. Simpleng life lang after work. Tama yan, naman. diba? Para mag-ano rin kami ni Zion sa labas. Maglakad, maglaro-laro kami doon. Kayo sa habang backyard. nagpupunas ako ng wax, di maglaro-laro. Right. Okay, so yun guys, hintay lang namin yung ano namin, yung aming train.
Alright, ayan, finally makakauwi na tayo ng bahay. And tayo ay passenger ngayon. Sarap buhay ah. Ayan. Kaya tayo nagtyaga na mag-antay sa train station dahil makiki-carpool tayo dito. Hindi, ang totoo niyan guys, nawala kasi siya nung nakaraan. So, mas okay na rin na makisabay. Unless, pumasok nga akong maaga, uwi akong maaga. So, anyway, yan, may nagtatanong nga pala sa akin, no, anong pangalan daw ng law firm na pinagtatrabahunan ko. Ayan, so the name is Cherry Green Immigration Law Firm. So, this is a boutique law firm dealing solely on immigration. So, yung iba kasing law firm, syempre, full service, merong real estate, wills and estate, may litigation. So, this one is solely for immigration purposes yan. Kaya nakaka-encounter kami ng mga for express entry, PR, refugees, yung mga ganyang concern. So, you can also reach out to me kung gusto nyong magpabook ng consultation sa mga lawyers namin. Murang-mura lang guys. Hindi, murang-mura. Pero kasi di-disclose ko na kasi gusto rin nila may screen at yung magdi-deal sa kanila ay yung ready to pay rin syempre. Hindi yung magtatagal pa just to give the background. Tapos ano kasi pag nalaman nila yung presyo, ayaw na nila palang mag-proceed. So yun guys, I've mentioned nasa $300 to $600 an hour yung rate ng lawyers namin. So mamili na lang kayo whether if you wanna speak with an associate or a senior partner. And yun nga pala no, last Friday, kasi it's all over the news din, kaya i-share ko sa inyo kasi ano, may mga reporter sa law firm namin Wow. So alam nyo rin yun kasi yung lawyer namin, he's representing the one involved in that Bronco bus crash, yung ganon. So it's about a deportation proceeding of Mr. Sidu. Yun. And then, sa news din naman, makikita nyo to, hindi naman ito confidential. So, the ruling is, ide-deport siya because yun nga, na-involve siya sa accident killing 16 hockey players sa Saskatchewan. So, yun nga, syempre, he's an Indian, pero permanent resident na yun So, you can read that all over the news naman. Yan. I'm still careful naman kung ano yung share ko, pero kasi kahit ako, nagre-research din sa news kung all about saan ba yung kasi nagdadatingan din yung reporters. And kasi diba sabi ko rin sa inyo, aside sa legal assistant duties, meron kaming reception duties din. Salitan kami ni Afshin, and there's a lot of calls coming in, mga reporters from CTV News, Omni News, wanting to interview our senior partner representing that person. So yun, last time yun nga, no Friday, may dumating na CTV News, so he granted the interview for 10 minutes. Sabi mo nagbablog ka? Hindi syempre kasi ano na yun, matter of talaga, public concern dito sa Canada because it happened like 2018 I think. Very big news yun kasi syempre naman mga kabataan yung na-involved or namatay sa aksidente na yun. And yung Indian, na-serve niya naman na yung 6 years, sabi sa news, and ang hinahatol na lang whether he can stay here in Canada or he should be deported back to India. Sa mga concerns like humanitarian and compassionate concerns, kasi merong anak na somehow disability daw, yan, bisa news din, yung nakasagasa sa mga bata. So they're pleading na magstay na lang dito daw sa Canada. Well, ano pa rin yun, matagal na hearing pa rin yan, hindi kasi agad-agad ide-deport na. Even if they ruled na deportation na yun, yan, there's still a process for that. And sabi nung lawyer namin, based on the interview, na they gonna work on applying for permanent residency based on humanitarian and compassionate grounds. So read nyo na lang yun sa news, na dun naman yan, covered yan ng entire media dito sa Canada. Yun, di ba, bigatin yung lawyer namin. Kaya sabi ko, wow, mga media reporters, from time to time talaga, they want to, can I interview, blah, blah, blah. So, pinila ko na lang yun, nilista na lang namin kasi, syempre, it depends sa lawyer kung sino i-grant niya for an interview. Yan. So, mamaya na lang ulit, guys. So, yan, guys. Nandito na kami sa bahay. And finally, kasama na namin si Zion. Hi! Hi! So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa aming vlog for today. So, if you have any questions, you can comment down below. And don't forget to click the notification bell para updated rin kayo sa aming latest video uploads. Oh no! So, yeah, we'll see you again on the next one. Peace!